Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga, ang pag-uusapan po natin ay mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga sa TVJ and syempre sa mga Dabarkads. Sobrang dami nating tatalakayin sa araw na to. Okay? So, unahin natin ang tungkol dito sa official YouTube channel po nitong si Atasha Mulak na kung saan naka 10,000 subscribers agad. Congratulations, Atasha Mulak! Samantalang, isang kapuso page naman ang kino-question at kinakamusta po ang Itbulaga. Parang wala daw po kasing latest ratings. Tapos parang nakakabingi daw yung katahimikan. So mula itong post na to kay LM, credit sa'yo. Sabi nitong si Alt Kapuso, anong balita sa Itbulaga? Anong latest ratings nila? Parang nakakabinging katahimikan, asking for a friend salve. At sinupalpal nga po siya ni certified kapatid LM TV. Sabi po ni LM, at ano naman sa'yo? Network nyo nga, walang sariling noontime show. Nakiki-showtime na lang kayo. Bugok ka, ayan. Tapos sabi pa niya, same pa rin, 3 to 4% showtime, bumaba na sa 5 to 6%. Understandable kasi mas malawak reach ng network nyo, di ba? Kumpara sa TV5 at naka-online na halos lahat. Pwede nang manood sa cellphone network nyo nga. Wala pa rin sariling noontime show. Takot bang sumugal? GMA nyo, bugok pantoid. So, nasupalpal po siya, no? Bakit kasi hindi na lamang niya i-check kung ano na, kamusta na ba ang Itbulaga? Ito, going strong at parami ng parami ang mga advertisers at sponsors. Ganon pa din kadami yung online viewers. Pumapalo lang naman ng 130 plus sa isang YouTube channel lang yon. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Paula Ballesteros. So kung inyo natatandaan mga Kadabarkads, kahapon 'di ba ay nagpadala po yung kapatid ni Paula Ballesteros ng 2 tab po ng Bicol Express for Miles Ocampo and Rice sa May Dizon. 'Di ba? Tapos kay Paula Ballesteros, so bali 3. And narinig ko nga po doon sa video na 'yon na sinabi po ni Paula Ballesteros na blockbuster daw po yung Bicol Express ni CCTV. Talagang said mga Kadabarkads at sabi pa nga po si Boss Joey daw, tumikim din at parang si Boss Joey nga ata yung nakaubos. Tapos sauce pa lang ulam na daw. So masarap po yung Bicol Express ni CCTV. Kaso kulang nga lang. So favorite din po pala ito ni Boss Joey De Leon. And talaga namang masarap ang luto nitong si CCTV. Kapatid po nitong si Paulo Ballesteros. Samantalang kahapon naman mga Kadabarkads, ang The Kingdom po ay nagkaroon ng Thanksgiving Mass and party with AVT Entertainment, Media Quest Ventures, MSET, and the entire cast po ng crew of the award-winning movie. Nagkaroon sila ng pagtitipon, pagsama-sama para po sa Thanksgiving Mass and syempre sa party na din. Kasi matagumpay syempre itong The Kingdom mga Kadabarkads. Kaya naman deserve talaga nilang magtipon-tipon para na rin magpasalamat, 'di ba? So present syempre dito si Ma'am Jane Basas, Michael Tobiera at iba pa pong mga importanteng personalidad dito po sa Media Quest, sa MSET. Ewan ko lang kung present si Bossing Vic Soto ha. So ang dami po nila doong umattend ng Thanksgiving party. Samantalang, ang Dreamscape Entertainment naman, mga Kadabarkads, ay may post na ganito. Missing alert. So, ito po yung napapanood dito syempre sa TV5. Yung batang to, itong nasa Saving Grace. Yung kay Julia Montes po, mga Kadabarkads. Ngayon, sabi dito, missing alert. Ang dami pong nag-share nitong post na to sa pag-aakala po nilang totoo na nawawalang ang batang nakapost nga dito. Sabi dito sa gitna ng malakas na ulan, isang batang babae ang namataan na nawawala. Ayon sa mga saksi, huling beses itong nakita sa Fishport. Kasalukuyang pinaghahanap pa rin ng kanyang ina at ng kapulisan. Kung mayroon kayong impormasyon tungkol sa kanya, ipagbigay alam lamang sa tanggapan ng pulisya.
Tapos may mga nag-share po nito mga kadabar cats sa pag-aakala nga po na totoo na nawawala po yung bata doon sa Saving Grace, sa totoong buhay. Pero yun naman po pala ay ah, doon lamang po sa show na yon yung Saving Grace. Pero in real life, hindi naman po. Okay? Samantalang, isang dating host naman po ng Noontime mga kadabar cats ang naaksidente po kagabi. Tumilapon po siya sa motorsiklo at tumama po sa semento. So kagabi ko pa po ito nabalitaan mga kadabar cats at medyo masaklap po ang kanyang sinapit. So mabuti na lamang daw at meron pong ambulansya sa likuran niya para paistapin po agad yung mga nasa likuran niya para hindi po siya magulungan ng mga nasa hulihan na sasakyan. So, sino bang host? Dating host ng Noontime Show yan. Walang iba kundi po itong si Kuya Kim. Sabi nga dito, na-aksidente ang TV host na si Kuya Kim Atienza ngayong gabi March 6. Kwento ni Kuya Kim, sakay siya ng motorsiklo at pauwi na galing trabaho nang biglang may lumitaw na aso sa kanyang dinadaanan. Dahil daw dito, tumilapon siya at tumama sa semento. I flew 8 feet over my handlebars, hitting the pavement with the tub. I heard a loud crack and knew something was broken, wika niya. Isa raw himala na may dumaang ambulansya na nagbigay sa kanya ng first aid at napigilan ang mga sasakyan upang hindi siya magulungan. It was a miracle that the boy of FIFAG M spills were right behind me, off-duty on their way to have dinner in Malate. The FIFAG boys brought me to MMC, checked me in the ER, and quietly left when they knew I was okay. Kasalukuyan nang nagpapagaling si Kuya Kim na nagtamo ng bali sa tadyang dahil sa insidente. Nagpasalamat din siya sa Diyos sa ani ay kanyang ika-4 na buhay. I'm on pain meds now, off work and riding for a few days till my ribs heals. God loves me so much I could be broken my spine or bang my head, leaving me with graver injuries or death, but all I have is a broken rib. Thank you Lord for my fourth life. So grabe lang mga kadabar gods, no? Talagang ang daming aksidenteng nangyayari ngayon dito po sa kalye, lalo na po yung mga motorsiklo. Kaya dapat doble-doble ingat po ang ginagawa ng mga motorsiklo, mga may sasakyan po. Pero kahit na minsan nag-iingat po kayo, minsan yung kasalubong mo hindi rin po nag-iingat, 'di ba? Kaya talaga hindi maiwasan yung aksidente. Pero mabuti na lamang po talaga dahil nakaligtas at wala pong nangyaring masama naman dito po kay Kuya Kim. Dahil pang fourth life niya na po pala ito. Naniniwala talaga ako sa kasabihan na pag oras mo na eh. So kahit anong gawin mo, kahit anong takas mo, o pag oras mo na talaga. Pero pag hindi pa, kahit anong gaano kalalayan, kung hindi mo pa oras, hindi ka mamamatay. So, paano mga kadabar cats? Hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. And don't forget to like, share, comment, and subscribe.